Okay, muli ay salamat. Kayo po ba ay nakabawi na po sa tulog mga kapatid? Nakabawi na po ba? Mukhang mga pagod pa rin po ano. Kaya po kagabi po ang worship team din ay hindi ko na po pinag-practice sapagkat sobra ko pong nakita yung pagod nila at medyo hindi po madali yung ating naging schedule. 3 nights na talagang 3 nights and 3 day na talagang puyat. At pagkatapos ay yung last night, sumagat pa po tayo ng puyat. And then, umaga pa po yung libing natin. Kaya ginawa po ating umaga kasi ang plano ko pa rin po talaga may practice ng hapon. Pero nung makita ko na po talagang sagad na yung mga worship team, talagang maski makina bumibigay. Sagad na, talagang alam ko naman na pagka sinabi kong may practice, susunod yung mga iyan. Pero ako na po yung nag-declare na wag na. Kaya nang mamahinga, kung ano yung lineup nung last nating worship, yun na lang. At siguro naman, alam ko namang maiintindihan tayo ng Diyos. Amen. Kapagkat sobra yung naging pagod ng bawat isa. Kaya po, muli ako po ay bilang inyong tatay sa simbahang ito ay muli po ako din po lubos na nagpapasalamat at lubos na nagagalak sapagkat nakita ko po na kayo, na amin pong pamilya sa simbahang ito, ay nakita ko po yung inyong mga sacrifices, yung inyong pong mga effort. Kitang-kita ko pong lahat yon. Ako po kasi ay doon po ako talaga, kumbaga ay yung po talaga yung isa sa talagang portiko na kahit maliliit na bagay lang po ay dama ko po. Alam ko po kung talagang seryoso po yung isang bagay na ginagawa niyo po. Kaya nakita ko po yung inyong mga effort, yung inyong mga sacrifices, at even yung inyong po mga support sa finances. Talagang, kumbaga po ay talagang medyo talagang matugo yung pinagdaanan. Hindi lang po sa emosyonal, ganoon din po sa pinansyal. Talagang matugo. Bagamat wala tayong may pagmamalaking yaman, pero buong lakas loob na pananampalataya na ginawa natin yung pagsubsob sa panalangin. Ginawa natin yung talagang tapang na gawin yung the best. At talagang kahit alam nating napakadiin ng mga gastos sa mga hospital, pero ginawa natin yung the best. Kahit alam natin talagang wala tayong maipagmamalaking mga savings. Pero salamat sa Diyos sapagkat si Tali po ay hindi po nag-iwan ng problemang pinansyal sa ating pong pamilya. Palakpakan po natin ang Diyos. Mabigat yung kanyang mga bill sa hospital, 2 hospital, hanggang sa gastos po sa ating pong lamay, hanggang sa gastos po doon po sa memorial sa kanyang pinaglibingan, hanggang sa gastos po doon po sa punerarya, pero nakita ko po tapat ang Diyos. Wala pong iniwang problema si Tali sa atin. Kaya po napakabuti ng Diyos. Ating pong palakpakan ng Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat patuloy na nakita ko po yung favor ng Diyos sa buhay po ng aking pamilya. Nakita ko po yung provision ng Diyos, yung galaw ng Diyos. Talagang lahat po ay isinettle niya, lahat po ay ipinrovide niya. At kahit papaano po meron pang konting natira para po patuloy pa rin po magamit doon sa kapatid niyang naiwan. Ating palakpakan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Nung mga unang mga araw ay nangangamba po yung aking anak sa Eliza sapagkat ang dami pa po dapat talagang isettle. Pero isa lang po sinabi ko sa Diyos, anak, huwag kang mag-alala. God will provide. Di ko mayali sa aking anak na talagang mag-alala kasi pagkat talagang na-prone sila sa matindi talagang gastos, sa matinding mga dapat na isettle na malalaking bill sa ospital, 2 ospital yon, lalo na po sa Ace Hospital, ay sa Ace Hospital po, hindi ka pa po nakapapasok sa room, ay pumapatak na po yung metro. Grabe po yung Ace Hospital. Marami na po akong experience po dyan.
meron tayong kapatid na namatay nung pandemic, si Brother Elmer Samaniego. Hindi po yun nakapasok sa loob ng hospital. Sa tent lang po. At ilang oras lang po. Ang naging bill po nun, 50,000. Sa focus sa nandun po nung ating pong itakbo yun. That time, nung pandemic, hindi nakapasok sa loob ng hospital. Sa tent lang po sa labas. At oras lang po, 50,000 may kitang naging bill. Can you imagine, ang ating pong apo ay itinakbo sa loob ng ICU ng ACE Hospital. Sa ICU po sa namatay, sa intensive care unit, yung mga aparato na maraming ikakabit sa kanya at ibang klase pong mga gamot ang gagamitin. Ibang klaseng mga oxygen po ang ikakabit. Kaya isipin nyo po kung papaano po yun pagkatapos nun ay magkano ang magiging bill. Pero sabi ko nga po sa inyo, tapat ang Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya po, pag pala nandito si Talipa at pinaglalamayan pa natin, kasama pa namin kayo, magaan pa eh. Pero pag po pala wala na siya, at nakikita mo yung mga gamit niya, nakikita mo yung kanyang mga gamit at nagsisilbing paalala, doon po pala yung mas masakit. Talagang lalo mo siyang maaalala. Kaya ako po halos kahapon ay halos hindi makapag-prepare ng message. Wala po halos pumasok sa akin. Gusto ko po talaga mag-prepare ng message kahit pagod, kahit wala halos tulog. Gusto ko po talagang bumuo ng mensahe at humingi ako sa Lord. Pero talaga pong yung aking isip, yung aking katawan ay halos blanco. Hindi makapag-prepare ng message. Kasi hindi po ganun kadali bumuo ng mensahe na i-reveal sa ng Lord tapos babalangkasin mo pa yon, i-arrange mo pa yon. Hindi talaga ganun kadali. Kaya ito pong ituturo ko po sa inyo ay kukunin ko lang po sa isang chapter ng Bible. Talagang hindi po ako nakabalangkas ng kabuuang mensahe. Pero salamat pa rin po sa Diyos sapagkat narito po ang inyong pastor, patuloy po natatayo at magpapahayag ng mabuting balita ng salita ng Diyos. At ang topic po na akin pong ipapahayag sa inyo ay akin pong pinamagatang ang tunay na pagpapahalaga sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, we need to understand na talagang maipakita po natin sa Diyos yung tunay po nating pagpapahalaga sa kahit anong sitwasyon na ating kinakaharap sa buhay. Hindi uubra na tayo po ay magdadahilan, mag-i-excuse dahil meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi po uubra sa harap ng Diyos na tayo po ay merong gagawin na exit point para hindi pa rin po nating maipakita ang pagpapahalaga, ang pag-ibig, ang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Sa mga panahon na para bagang hindi maganda ang ating sitwasyon, dito lalo't higit na nakatuon, nakapokus ang mata ng Diyos sa atin. Dito lalo't higit na tayo ay talagang pinagpopokosan na sa konting galaw at kilos, salita, laman ng isip at laman ng damdamin ay siya ay nakaabang. Siya ay nakapokus kung papaano tayong magre-response sa kaniyang harapan. Sapagkat dito sa pagkakataong ito, lalo't higit niyang susukatin kung papaano pa rin nating pinahahalagahan ang Diyos na ating nakilala at pinaglilingkuran. Kaya po mga kapatid, bilang inyong ama sa pananampalataya, bilang inyong tatay, ay
ipinakita ko po sa inyo kung papaano pa rin po tayo titindig kahit sa anong sitwasyon at kinakaharap na pagsubok, problema, challenges, sitwasyon sa buhay. Madaling magsalita, madaling magturo na kung papaano tayong magiging tapat, kung papaano tayong patuloy na maglilingkod at susunod sa Diyos. Pero papaano kung ikaw na mismo yung nakasalang? Papaano kung mismong ikaw na yung personal na sumasagupa ng unos, bagyo, alon? Ano ang iyong gagawin? Kaya mga kapatid, we hope sa anumang sitwasyon, anumang kalagayan, magpatuloy po tayo na pahalagahan natin, sundin natin, paglingkuran natin ang Diyos na napakabuti ng ating mga buhay. Without excuses, without complaint, ang mahalaga lang, patuloy nating pahalagahan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Tali po, mula nung nasa hospital siya, patuloy lang po tayong dumudulog, sumasambat na nanalangin sa Diyos kasama ang aking pamilya. Mula po siya ay lumabas, na wala ng buhay, patuloy po nating sinamba ang Diyos sa lugar na ito habang siya'y nakaburo. Patuloy tayo nagpasalamat sa Diyos sa gitna po ng ating kalungkutan. At nung siya'y iaalis na po natin sa lugar na ito, patuloy pa rin po natin siyang sinamba at pinasalamatan sa lugar na ito. At nung bago po natin sa ilibing doon sa Golden Gate Memorial Cemetery sa Baliwag, patuloy pa rin natin siyang sinamba at pinapurihan ng Diyos bago natin siya ilibing sa huling hantungan ng kanyang katawan lupa. So meaning to say, wala dapat maging dahilan. Sa kahit anong sitwasyon at kalagayan, dapat lalo't higit ang Diyos pa rin ang ating pahahalagahan. Ang tunay na pagpapahalaga sa Diyos. Ito po ay naipakita rin po ni David. Kaya si David po ay isa po sa hindi malimut-limutan ng Diyos. Matagal na pong patay si David. Matagal na pong nakalibing ang kanyang katawang lupa. Kung ilang taon na po ang lumipas. Pero laging sinasabi ng Diyos, nang dahil sa inyong ninunong si David, kung bakit kayong matitigas sa mga ulo ng mga Israelita, ay patuloy kong gagawin pa rin ang magagandang bagay. Hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa pangako ko sa aking kinalulugdan na lingkod ng Diyos na si David. Umaani po ng pabor, umaani po ng provision ang lahing Israelita na napakitigas ang ulo, na napakamahusuwayin, ayaw sumunod sa Diyos, laging sumusuway. Kung bakit hindi nililipo ang kanilang lahi sapagkat napakatigas ang ulo, sapagkat laging isa lang po ang sinasabi ng Diyos, nang dahil sa inyong ninunong si David. Bakit po ganon? Sapagkat nung nabubuhay pa po si David, ay sobra po niyang pinahalagahan. Sobra po niyang ibinalik ang pagsamba, pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. At ito po yung hindi malimut-limutan ng Diyos sa buhay ni David nung siya'y nabubuhay pa. Kaya kung makikita po natin
ang napakalaking benefits kapag tayo po'y nabuhay sa pagpapahalaga, sa tapat na pagsunod, sa tapat na pagmamahal sa Diyos. Ito po ay dadaloy, ito po'y aanihin ng ating mga descendants, ng ating mga pamilya, sapagkat hindi kayang baliwalain, hindi kayang limutin ng Diyos nung tayo nabubuhay pa kung gaano natin siya pinahalagahan, inibig, pinaglingkuran nung nabubuhay pa tayo sa ibabaw ng lupa. Ito po yung naranasan ng mga Israelita sapagkat sobra pong napatunayan ng Diyos kung papaanong pinahalagahan ni David ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ito po yung sabi ni David sa Awit chapter 63 verse 1 up to verse 8. Himayin po natin. Tigain po natin yung pong verse 1 to verse 8 ng chapter 63 na personal po na talagang lumabas sa damdamin, ipinamuhay, nilakaran ni David nung siya ay nabubuhay pa. Sabi niya po dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Dito pa lang po sa bungad ng verse 1 ng chapter 63, makikita po natin na si David po, ang lagi po niyang hinahanap ay hindi mga bagay na makapagpapaligaya sa kanya sa ibabaw ng mundo. Ang lagi pong hinahanap ni David ay hindi po yung mga mahal niya sa buhay, hindi po yung kanyang pamilya, hindi po yung kanyang mga kaibigan, hindi po yung kanyang mga ambisyon, hindi po yung kanyang mga pangarap. Pero hindi po yan masama. Pero makikita po natin kay David, nung siya'y nabubuhay pa, napakaliwanag po na siya po ang may sabi na kanya pong panalangin sa harap ng Diyos na binabanggit po niya, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Tanungin niyo nga po yung inyong katabi. Sige po, kalabitin niyo po. Eye-to-eye contact. Tanungin niyo po, kapatid, ikaw, sino lagi ang iyong hinahanap? Tanungin niyo po mga kapatid. Pakinggan niyo po yung sagot. Dito po'y makikita po natin kung sino po talaga yung higit sa lahat na pinapahalagahan natin sa ating buhay, yan lagi kasi ang ating hahanapin. This is the true manifestation kung sino ang tunay nating pinapahalagahan sa buhay. Pero si David, nakita ng Diyos, talagang siya ang pinapahalagahan lagi ni David. Sapagkat sa buhay niya, ang Diyos lagi ang kaniyang hinahanap. Kaya ang isang mananampalataya, kapag talagang pinapahalagahan niya ang Diyos, hindi siya magsasawa na patuloy lagi na siya'y magbibigay ng best time, best effort, best priorities, sapagkat ang kanya lagi talagang hinahanap at pinapahalagahan ay walang iba kundi ang Diyos lamang sa kanyang buhay. Yan po si David. Napakaliwanag po na talagang si David ang lagi niyang hinahanap. Day after day, walang iba kundi ang Diyos na kanyang nakilala at pinaglilingkuran. Kaya, hindi ka tatamarin eh. Hindi mo magagawang baliwalain ang Diyos. Sa bawat pagkakataon, bawat sitwasyon, lagi talagang nasasabik talaga ikaw na hanapin mo lagi ang kanyang presensya. Lagi mong gustong maranasan ang kanyang tinatawag na divine presence. Bakit? Sapagkat siya talaga ang tunay mong pinahahalagahan. Kaya wala po tayong po pwedeng idahilan
Wala po tayong po pwedeng gawing alibay na hindi tayo makapagbibigay ng time and effort, especially po sa mga panahon na siya po'y mararanasan po natin. Even po sa araw na ito, araw ng linggo na para sa Diyos, talagang hindi tayo po pwedeng magdahilan, hindi tayo po pwedeng mag-excuse kapag totoo pong ang Diyos ang ating pinapahalagahan, sapagkat dito po kapag tayo nagsasama-sama, pinararangalan siya, sinasamba siya, pinasasalamatan siya, nararanasan natin ang kanyang presensya, espiritu at kapangyarihan. Kaya si David, sabi po niya, ikaw aking Diyos, ang lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw, iyaong hangad. Si David po, kahit napakatindi na po ng kanyang pagpapahalaga sa Diyos, kahit napakatindi na po ang kanyang ginagawa na pagsambat, pagpupuri, pananalangin sa Diyos, pero siya po ang may sabi, personal po niyang sinabi sa kanyang panalangin sa Diyos, ang uhaw kong kaluluwa, kapag ako'y nauuhaw, kapag ako'y nanlulupaypay, kapag ako'y nalulungkot, kapag ako'y maraming tanong, maraming question na walang kasagutan, ikaw lang aking Diyos, ang tangi kong kinauuhawan na gusto kong madama at maranasan ang inyong presensya at kapangyarihan. Church, can you imagine si David na napakababad na po? Napakababad na po sa presensya ng Diyos. Hindi na po halos bumibitaw sa pagpupuri, sa pagsamba sa Diyos. Pero siya po yung may sabi, inamin niya, na nauuhaw din po yung kanyang kaluluwa. Meaning to say, nadadry din, nanghihina din, nanlulupaypay din. Dumarating din sa point ng buhay niya na maaaring meron siyang mga question na walang kasagutan. Dumarating din sa point na parang hinang-hina siya, parang lupaypay siya, na hindi niya maintindihan. Kaya ang sabi niya, kapag dumarating yung point na ganito sa aking sarili, sa aking damdamin, sa aking kaisipan, ikaw ang sagot, aking Diyos. Ikaw ang lagi kong hinahanap, sapagkat sa iyong piling may kapahingahan, may kasagutan, may kalakasan, may kapayapaan. Naalala ko yung testimony ni Cathy, na yung kanyang pagod, hirap, na naranasan sa buhay, sa hanap buhay, intindihin sa buhay. Sabi niya, nang dumating sa point ng buhay niya na siya ay maaga nang dumarating sa church na ito, at dito siya nananalangin, dito lang pala niya matatagpuan yung tunay na kapayapaan at kaligayahan sa lugar na ito. Confirm, gaya po ni David. Sabi po ni David, ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, iyaong hangad. Kapos po yung salapi. Kapos po yung maraming bagay na meron tayo para pawiin sa ating mga buhay yung kapaguran, yung kalungkutan, yung nararamdaman po natin mga negative emotion, negative feeling, negatibong kaisipan. Wala pong ibang papawi nun, kundi yung tinatawag na presensya ng Diyos. Kapag tunay pong hinanap natin at inuna nating hanapin ang kapangyarihan at presensya ng Diyos, sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 1 verse 18,
Sabi ng Diyos, halika kayo. Lumapit kayo sa akin. Magliwanagan tayo. Gaano man karumi, gaano man kabigat, ang inyong pinagdadaanan at inyong sitwasyon, sabi ng Diyos, handa ko kayong linisin, handa kong paputiin ng simputi ng balahibo ng tupa ang inyong mga puso, kaisipan, at damdamin. Matthew 11 verse 28, sabi ng Lord, up to following verses, halika kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin. Halika kayo, lumapit kayo sa akin. At kayo'y aking pagpapahingahin. Sapagkat ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng tunay na kapahingahan. Ang tunay pong kapahingahan na inaasam at hinahanap ng bawat isa po sa atin habang tayo nabubuhay ay hindi kayang ibigay ng kayamanan, katanyagan at salapi lamang. Ang tunay na kapahingahan na atin pong gustong-gustong maranasan, ang magbibigay po niyan ay magmumula lang sa ating Panginoon. Kaya pag tayo po ay nagkamali ng desisyon at hakbang sa buhay, na gumawa po tayo ng sariling pamamaraan at hindi po tumugma ayon sa instruction ng Panginoon, hindi po natin mararanasan ang tinatawag na tunay na kapayapaan at kasiyahan na ino-offer ng Panginoon. Mga kapatid, anuman ang sitwasyon, anuman ang ating kalagayan sa buhay, kapag ang ating puso at buhay ay patuloy po nating inihahakbang at inilalapit patungo sa tapat na pagsunod at kalooban ng Diyos, hindi po pwedeng hindi natin maranasan kung ano ang ipinapangako ng ating Panginoon. Titiyain ko po sa inyo kahit anong bigat, kahit anong hirap na inyong pinagdadaanan sa buhay, pero yung offer ng Panginoon na kapayapaan at kasiyahan, once na tayo po'y tunay na buong pagpapakumbaba na tapat na sumunod sa kanyang kalooban at talagang inuna po natin siya, mararanasan po natin ang tunay na kasiyahan at kapayapaan sa ating mga buhay. Yan po yung sikreto kung bakit makapagpapatuloy po tayo. Hindi po tayo makapagdadahilan. Yan po yung sikreto kung bakit po tayo patuloy na makapaglilingkod ng tapat sa Diyos. Kahit hindi na maganda yung nangyayari sa buhay natin, kahit hindi na maganda yung nangyayari sa kapaligiran, napakaraming challenges, napakaraming bagyo, pero makapagpapatuloy tayo once na tayo patuloy na lumalapit ng buong kapakumbaba at buong katapatan na may pagsunod sa kanyang kalooban, yung pangako ng Panginoon na isang tunay na kapayapaan, kapahingahan ay mararanasan natin. Yan ang sikreto ni David. Sabi ni David, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ito po yung gusto ko pong i-highlight sa inyo. Dumating po sa point ng buhay ni David na para siyang tigang, tuyong-tuyong lupa na nagbibitak-bitak na parang El Nino ang epekto. Na dahil walang ulan na pumapatak, tigang na tigang yung lupa sa bukid at nagbibitak-bitak. Ito po'y naranasan po ni David. Kahit siya po ay grabe na po yung kanyang ginagawang effort, ginagawang paglilingkod, ginagawang pagsamba, ginagawang pagsunod at pagpapahalaga sa Diyos. Pero dumating pa rin po sa buhay ni David na para po siyang isang tigang na lupa, tiyong-tiyong lupa.
Kaya ano ang gagawin ng isang mananampalataya? Mananampalataya na po yung pag-usapan natin, hindi na po yung mga hindi mananampalataya. Ano po yung gagawin ng isang mananampalataya na kapag dumating sa point ng buhay niya na sa kabila siya ay sumusunod, naglilingkod ng tapat sa Diyos. Pero, at the end of the day, para siyang isang tigang na lupa. Nang dahil sa iba't ibang sitwasyon, nang dahil sa iba't ibang karanasan sa buhay, nang dahil sa mga bagyo, unos, pagsubok sa buhay, ay nagpara na po siyang isang tigang na lupa. Ano ang po pwede niyang gawin kapag hindi tumama ang kanyang naging hakbang sa harap ng Diyos? Napakadelikado po niya. Pero sabi po ni David, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Alam niyo po ba yung binabanggit niyang tubig? Alam niya po yung lunas eh. Alam niya po yung tutugon sa kanyang sitwasyon eh. Dahil siya po'y tigang na tigang. Maaaring talagang meron siyang matitinding mga pagsubok na pinagdadaanan, emotional suffering, mental suffering, physical suffering. Kaya nga po, sinabi na po niyang para siyang tigang na lupa. Pero alam niya yung lunas. Mismong sa kanyang sarili, alam niya kung ano po yung magiging solusyon sa kanyang sitwasyon. At yun niya po yung tubig. At walang iba po kundi yung tubig na yon. John chapter 7 verse 37, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ang sino mang lalapit sa akin ay magkakaroon ng tubig na nagbibigay buhay. Kapatid, anumang sitwasyon, anumang kalagayan sa buhay na maaari nating maranasan, na maaaring sa mga panahon na parang wala ka nang nakikitang liwanag sa kapaligiran. Maaaring kapag dumating sa point ng buhay mo, kapatid, na parang madilim na yung paligid. Wala ka nang nakikitang kulay sa kapaligiran. Hopeless ka na. Ayaw mo nang manalangin. Ayaw mo nang magbasa ng Bible. Ayaw mo nang makipag-usap. Sapagkat hando na yung anxiety, yung depression. Sapagkat kinakain ka na ng matinding problema at pagsubok. Kapatid, kailangan mong itama yung iyong gagawing desisyon. At ang unang-unang dapat gawin mong desisyon ay patuloy kang lumapit ng may kababaan at may katapatan na nagpupurit, nagpapasalamat at sumasamba sa Diyos. At yung tubig na solusyon ay dadaloy at dadaloy sa puso at isip mo, at yun ang magbabalik ng lakas, ligaya at kapayapaan sa iyong isip at damdamin. Ang lunas na sinasabi ni David, tubig, sa ating kapanahunan, si Jesus ang may sabi, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Napakapalad natin. Meron po tayong tubig, spiritual water, napapawi ng kauhawan natin sa lahat ng pinagdadaanan natin na matitindi na sitwasyon sa buhay. Family problems, business problem, relational problem. Pero, ang kailangan lang, meron lagi tayong tubig na uunahin natin, lapitan, sundin, parangalan, sambahin at paglingkuran. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Verse 2, bayaan mong sa santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Si David, kapag po dumarating sa point na parang tigang, wala nang pag-asa, hinang-hina na,
Pero siya po'y pumupunta sa isang lugar, sa isang santuario na tulad po nito. Ano po ang sabi niya? Bayaan mo sa santuario, sa lugar na dakong banal. Doon o roon ay mamasdan ko ang likas mong karangalan. Sa kabila na siya po ay dumadaan sa matinding panghihina, panlulupaypay, kalungkutan sa buhay. Pero ang kagandahan po kay David, hindi niya po yun ginagawang dahilan o extension para manatili lang po siya sa isang lugar at magmukmok. Kapag siya po'y nanghihina, kapag siya po'y dry na dry, kapag siya po'y nawawala ng pag-asa, kapag siya po'y nanlulupaypay sa kahit anong sitwasyon sa buhay niya, sabi ni David, ako ay pupunta sa isang dakong banal. Nahayaan mong doon sa dakong banal na yon, ikaw ay aking patuloy na pararangalan, patuloy na pasasalamatan, patuloy na papupurihan, at patuloy kong maranasan at mamasdan ang iyong karangalan. Church, kaya napakahalaga po, napakahalaga na kahit anong sitwasyon sa buhay natin, higit na dapat pahahalagahan natin, na sabik natin talagang maranasan, maramdaman ang kanyang banal na presensya. Para patuloy natin siyang pasalamatan, parangalan, paglingkuran. Tayo po'y dadako sa isang dakong banal na kung saan alam natin na sa dakong banal na yon, nandoon ang kanyang karangalan, nandoon ang kanyang kaluwalhatian, at doon sa dakong banal na yon, kahit tayo namimighati, kahit tayo nabibigatan, kahit tayo lungkot na lungkot, kahit tayo sobra na talagang desperado sa buhay, pero hahayaan nating patuloy na gusto pa rin nating maranasan, makita ang kanyang karangalan doon sa dakong banal. Walang iba po yun kundi po itong templong ito na itinuturing nating sagrado at banal, na kung saan narito yung kanyang presensya na hindi nakikita pero nararanasan. Magpapatuloy pa rin po tayong humakbang, pumunta sa isang dakong banal, kahit tayo bigat na, kahit tayo ay hindi na po talaga nagkakaroon ng pag-asa, pero hakbang at hakbang pa rin po tayo, sapagkat si David, pinatunayan niya ang tunay na pagpapahalaga sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Verse 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Nakita niyo po yung sinabi po ni David. Yung wagas na pag-ibig ng Diyos, higit pa sa kanyang buhay. Sobra niyang pinahalagahan. Sobra niyang binigyan ng importansya ang Diyos, sapagkat higit sa lahat naramdaman niya talaga yung wagas na pag-ibig ng Diyos. At nung maramdaman niya yung wagas na pag-ibig ng Diyos, higit niya yung pinahalagahan kaysa sa kanyang sarili, kaysa sa kanyang buhay. Magpupuri. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Hindi yung kanyang sarili ang kanyang inuna. Hindi ang kanyang nararamdaman ng kanyang inuna. Hindi yung kanyang pinagdadaanan ng kanyang pinagpokosan, kundi sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, ang inuna niya ay pahalagahan, sambahin, purihin, sundin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise God! Ang tunay na nagpapahalaga sa Diyos, inuuna lagi ang makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos, hindi yung kanyang sariling nararamdaman. Kaya mga kapatid, diyan po lagi umaatake ang kaaway. Diyan po lagi dinadaya ng dyablo ang napakaraming Kristiyano. Kapag meron na po siyang mga negative situation, negative mindset, negative emotion, negative feelings. Kaya po niya naihuhuli. Kaya po niya na-set aside ang Diyos.
At nauuna po niya kasi yung kanyang sariling nararamdaman. Inuuna niya pong pinagpopokosan yung kanyang sariling sitwasyon. Kaya naihuhuli po niya, lalo't higit at nakalulungkot, nawawalan siya ng panahon para pahalagahan ang Diyos. Taliwas po't baliktad kay David. Si David po, kanya pong isineset aside ang kanyang sarili. Kanya pong iniiwan ang kanyang nararamdaman. Isineset aside ang kanyang problema at pagsubok. At patuloy po niyang pinagtutuunan ng focus at pagpapahalaga ang pagpupuri at paglilingkod at pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi sa malimot-limutan ng Diyos. Yan po mga kapatid ang naging dahilan kung bakit matagal na pong patay si David. Pero laging bukang bibig ng Diyos kung hindi lang dahil sa inyong ninunong si David. Lagi pong sinasabi ng Diyos yun. Sapagkat nakita po ng Diyos ang tunay na pagpapahalaga, pagmamahal ni David nung siya nabubuhay pa sa lupa, kung papaano niya po talagang ibinabalik ang pagmamahal at pagpapahalaga sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Listen carefully. Ano po ang sabi ni David? Habang siya'y nabubuhay, siya po'y hindi hihinto, hindi titigil, hindi tatalikod na magpasalamat, magpuri sa Diyos. But I sad to say, napakaraming mga mananampalataya, napakaraming mga Kristiyano, kabataan, kalalakihan, kababaihan sa ating pong generation. Nagsimula ng maalab. Nagsimula ng napakatindi ang pagpapahalaga at pagpapasalamat, paglilingkod sa Diyos. But I sad to say, nang dahil lang po sa mga bagay na kanilang higit na pinahalagahan, na dapat ang Diyos ang unang pahalagahan, tumigil, huminto, na magpasalamat, maglingkod, magpuri sa Diyos. Pero salamat sa Diyos kung bakit po kayo ngayon narito sa lugar na ito. Kung bakit po kayo ngayon mula noon hanggang ngayon nananatili sa kabila ng napakarami pa rin pong pagsubok, mga nakikita na hindi maganda, naririnig na hindi maganda, pinagdadaanan na hindi maganda, pero mula noon until now, ay nariyan pa rin kayo na nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon, palakpakan nyo ang Diyos sapagkat napakapalad nyo. Pero si David sabi niya, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Alam niyo po ba yung simbolo ng pananalangin ng pagtaas ng kamay? It is a symbol of surrender of our God. Kaya mo itinataas ang iyong kamay, sumusuko ka, sumusurrender ka. Isinusuko mo ang maraming bagay sa buhay mo. Tinatalikuran mo ang maraming bagay sa buhay mo na siyang maaaring humahadlang kung bakit hindi natin patuloy na mapahalagahan ang Diyos sa buhay natin. Kaya itinataas ni David yung kanyang dalawang kamay habang siya ay nagbabalik ng papuri, habang siya ay dumudulog sa Diyos. Ito ay simbolo ng pagsuko at pagsurrender sa harapan ng Diyos. At simbolo ng pagtalikod sa lahat ng mga bagay na po pwedeng humadlang sa kanyang sarili para hindi niya mapagpatuloy na talagang ang Diyos lamang ang mauna niyang pahalagahan, paglingkuran at parangalan sa kanyang buhay. Mga kapatid,
Ito po ang napakahalaga na maranasan po nating lahat, na habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, mamamatay tayo na patuloy na nagpapasalamat, naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Sapagkat kaya tayo mamamatay hanggang sa huling yugto ng ating hininga, sapagkat nanatili tayong ang Diyos lamang, higit sa lahat ang ating binibigyan ng pahalaga sa ating mga buhay. Kasi hihinto tayo. Hihinto tayo na magpuri, magpasalamat, maglingkod sa Diyos. At kung bakit nangyari yon, sapagkat higit sa lahat, meron tayong pinahalagahan sa ating buhay. Kapatid, yung hanap buhay na yan, kaloob ng Diyos. Pero wag mong hahayaan yung hanap buhay na yan ang gamitin ng kaaway para yan ang pahalagahan mo at dumating sa point na mawalan ka ng panahon sa Diyos. Yung mga pangarap mo sa buhay, yan ay regalo ng Diyos sa pwedeng i-grant ng Diyos. Pero wag mong gagawin dahilan na dahil may pangarap ka sa buhay, mawawalan ka ng panahon sa Diyos sapagkat ang iyong pagpapahalaga ay napunta sa mga pangarap mo sa buhay. Yan po'y hindi ginawang dahilan ni David nung nabubuhay pa po siya. Verse 5, itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Ay, tapotin mga kapatid, si David po, yung kaluluwa po niya, lagi po niyang pinapakain. Pinapakain po niya ng mga spiritual food. At yung kaluluwa po niya, consistent, na lagi po talagang nag-aalay ng papuri, awitin, pagsamba sa Diyos. Sapagkat alam niya yung kaluluwang iyon na minsan dumadanas ng katigangan, kasipayuan, kalungkutan, ay ang magiging solusyon lamang po ay ang patuloy pong magbalik ng papuri at pagsamba at paglilingkod sa Diyos upang kanyang kaluluwa ay patuloy na makaranas ng kaligayahan at kasiyahan. Verse 6, laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Mga kapatid, si David po, kaya sa hindi makatulog sa magdamag, hindi dahil sa pag-iintindi po sa problema. Ano po ang dahilan kung bakit hindi po sa makatulog sa magdamag? Kakaisip po niya kung paano niya pong patuloy na pararangalan, paglilingkuran ng tapat, pasisyahin ang Diyos. Nakalulungkot po na dumating po sa point ng buhay ng bawat isa po sa atin na kaya tayo hindi makatulog dahil sa pag-iit sa ating mga problema na siyang nagbibigay sa atin ng negative emotion, negative feeling. Kapag higit nating pinapahalagahan ang Diyos, kahit ano ang iyong sitwasyon sa buhay, negative and positive situation, pero mananatili ang magiging laman ng damdamin at ang isip natin ay walang iba pa rin kundi ang Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng tunay na nagpapahalaga sa Diyos. Pero kapag dumating sa point ng buhay natin na kaya hindi ka makahakbang sa pagsunod sa Diyos, kaya hindi mo siya mapasalamatan, hindi mo siya mapuri, hindi mo siya mapaglingkuran dahil sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan, ito po ang malaking ebidensya na hindi na po ang Diyos ang ating pinahahalagahan. Si David, sa magdamag na hindi po siya makatulog, ang laging laman ng isip at ng kanyang damdamin ay walang iba kundi ang Diyos. Verse 7, pagkat ikaw sa tuwina ang katulog na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nanghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Napatunayan ni David
na sa piling ng Diyos, sa kamay ng Diyos, matagpuan ang tunay na kaligtasan. Walang po pwedeng makagalaw sa Kanya kapag siya ay nasa kapangyarihan at kontrol ng Diyos.